Okay, isang mapagpalang araw na muli mga bata. So nasa ika-6 na linggo na tayo ng ating pag-aaral na kung saan unti-unti na tayong nasasanay sa ganitong kapamaraanan ng ating pag-aaral. Okay, magpasalamat nga muna kay mama at papa na sa loob ng 5 linggo at ngayon ay nasa ika-6 na linggo ay sila ang inyong katuwang sa pag-aaral o kung sino man ang inyong kasama. Okay, magpasalamat sa kanila, yakapin o halikan sila. Okay, sige mga bata. So nung nakaraang linggo ay pinag-aralan natin na ang bilang ay naisusulat natin sa dalawang kapamaraanan. Ito ay sa simbolo at sa salita. So sana paulit-ulit ninyong pinag-aaralan ito para matutuhan ninyo at hindi niyo makalimutan ang salitang bilang at sali, ah, sal- bilang sa simbolo. Okay, ngayon ay may bago tayong aralin. Ano nga ba yung ating bagong aralin? So ito ay tungkol sa visualizes and gives the place value and value of a given digit in 1 and 2 digit numbers. So, bago yan, kumuha ng lapis at papel at sagutan natin itong ating mga napag-aralan noong nakaraang linggo. Ayan. So, ang gagawin ninyo, bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sagutan yan. Ikakahon ang tamang salita ng mga simbolong bilang. So, ito yung mga bilang. Ito ang tamang salita at pagpipilian nyo yan. Okay? So, nakahanda na? Okay, simulan na. Okay, so nakahanda na. Tingnan na natin kung tama ang inyong sagot. So, sa number 1, ito ay 89. So, kapag sinulat yan, ay yan po, 89. Ito naman ay 36. Pag sinulat, ayan, ang salitang 36. Ang number 3, 19. So, ito yung kanyang salita. Number 4, 8. Ito ang kanyang salita. Number 5, 45. Ito naman ang kanyang salita. So, 89, 36, 19, 8, and 45. So, masanay kayo na sa Tagalog natin sinusulat or tayo ay nagbibilang. Okay? So, ngayon ay dadako na tayo sa bagong aralin natin. Okay, tingnan natin tong bilang. Ano ang place value ng 9 at ng 1? So, ito ay 2 digits number. Bakit 2 digits number? Kasi yung bilang ay binubuo ng dalawang bilang. At pag binasa, 19 or 19. Okay, ano ang place value ng 9? Yan ay isahan. Ang 1 ay sampuan. Sunod, ito naman ay 76 or 76. Ang 6 ay isahan. Ang 7 ay sampuan. So, naintindihan ba mga bata? So, titingnan natin. Sa 2 digits number, ang mga bilang na nasa kanan, yan ay ang isahan or ones. Ang bilang naman na nasa kaliwa, yan naman ay sampuan or tens. Okay, meron pa kong isang halimbawa rito na kung saan bibigyan natin ng halaga ang bawat bilang. So, dito, mapapansin nyo yung 19 ay pinaghiwalay ko 10 plus 9. Ang 76, 70 plus 6. Saan ang galing itong 10? Okay, kung titingnan natin dito sa ating bilang na to, ang 9, yan ay isahan, kaya nandito siya. Ang 1, yan ay sampuan. So, ilang sampuan meron tayo rito? So, dito, pinapakita na may isang sampuan tayo, kaya isang sampu. Ayan, isang sampu, kaya 10 lang ang nandito, kasi isa lang naman. Ilang isahan? So, ilang 1 meron tayo? Okay, siyam. So, bilangin nga natin. Sa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Okay. Kaya yung siyam na 1 dyan, pag pinagsama-sama, ang labas ay 9. Kaya nandito siya 9. Kaya 10 plus 9 is equals to 19. Okay, dito naman sa 76. Bakit naging 70 yan? Tapos ito 6. So, tingnan natin. Ilang sampuan daw? Meron tayong 7. So, gagawa tayo ng 7 sampu. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, kaya
Ayan. Meron tayong 7 sampu. Kapag pinagsama-sama natin yan, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 ay 70. O kaya pag nag-skip counting, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kasi nagdadagdag ng 10 sa bawat bilang. So, 70 kaya siya lumabas na 70. At ilan naman yung isahan? Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6. Kaya siya lumabas dito na 6. So, yan ang value or halaga ng bawat bilang sa 2 digits number. Naintindihan ba? Okay, sunod na halimbawa. Okay naman, ito ay 235 or 3 digits number. Bakit 3 digits? Kasi tatlo na yung bilang. So, ngayon alamin natin ang bawat place value. Kaya ang 5 ay isahan, ang 3 ay sampuan, ang 2 ay sandaanan. Okay, sunod. 781, ang 1 ay isahan, ang 8 ay sampuan, ang 7 ay sandaanan. So, tandaan, ang bilang na nasa kanan, yan ay isahan or ones. Ang bilang na nasa gitna, yan ay sampuan or tens. At ang bilang na nasa kaliwa, yan ay sandaanan or hundreds. Yan ay kapag 3 digits number. Okay. Hihimay-himayin natin sila at bibigyan natin ng halaga ang bawat bilang. Okay, dito. 235. So, dito linagay ko 200 plus 30 plus 5. So, paano nakuha itong 200? Kasi dito, meron tayong dalawang sandaanan. So, dalawang 100. Yan, 100 plus 100 ay 200. Kaya nandito siya, 200. Ilang sampuan? Meron tayong tatlong sampuan, kaya kailangan natin ng tatlong sampu na pag pinagsama-sama ay lalabas yung 30 or 10, 20, 30. Kaya ito 30 at ilang isahan. So, meron tayong 5. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. So, yan ay 5 isahan. So, 200 plus 30 plus 5. So, 235. Susunod, ito naman 781, 700 plus 80 plus 1. Saan naman to nanggaling? Ilan ba yung ating sandaanan na nandito? Sabi rito, meron tayong 7. So, gagawa tayo ng 7 sandaan. Sa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7. So, pag pinagsama-sama yan na 7 sandaanan, lalabas dyan ay 700. Dito naman, ilang sampuan ang nakalagay dito ay 8. Kaya gagawa tayo ng 8 sampu para makuha naman natin yung 80. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8. Kaya 80 ang nandyan. Ilang isahan meron? So, meron tayong isa. Kaya 1 lang yung nandyan. So, andito sa 1. So, naintindihan ba? Okay. So, ngayon ay simulan na natin ang pagsagot sa bagong aralin natin. So, tatandaan kapag 2 digits number, meron tayong isahan at sampuan. At kapag nagbibigay tayo ng kanilang halaga, tandaan na kung ilang sampuan, yun din yung magiging bilang ng 10 at pagsasama-samahin mo, yun yung magiging sagot. Naintindihan? Or yun yung magiging kabuuan. Okay, so simulan na natin ang pagsagot para masimulan nyo na rin sa worksheet. Okay, dito isulat ang place value ng bilang ng may salong guhit. So, ano ba yung may salong guhit? So, sa number 1, 341. Ang may salong guhit ay 3. Number 2, 72. Ang may salong guhit ay 7. Sa number 3, 921. Ang may salong guhit ay 1. Sa number 4, 25. Ang may salong guhit ay 2. Number 5, 654. Ang may salong guhit ay 6. Okay, so ngayon, ang gagawin ninyo, kumuha uli ng lapis at papel at isulat ang inyong kasagutan.
Okay, bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Okay, nakahanda na ba ang sagutan, mga bata? Okay, so simulan na natin. Ano ba ang place value ng 3? Okay, yan ay sandaanan. Number 2, yan ay sampuan. Number 3, isahan. Number 4, sampuan. At number 5 ay sandaanan. So, lahat ba nakakuha ng tamang sagot? Okay, sana ay lahat nakakuha ng tamang sagot. Okay, sunod. Ito naman ay isulat ang tamang bilang sa place value chart. Alam kong alam nyo na yan kasi napag-aralan na natin yan. Pero sige, sagutan nyo pa rin. Bigyan ko kayo ng 10 segundo. Okay, nakahanda ng sagutan. So number 1, 197. Sumunod 40, 361, 92, 864. So, isusulat natin dito yung mga bilang sa kanyang place value. Okay, 7, 9, and 1. Tama ba? Okay, sunod, 0 and 4. Sunod, 1, 6, 3. Okay, kasi 3, sandaanan, 6, sampuan, 1, isahan. Okay, sunod, 2, 9. Okay, sunod, 4, 6, 8. Okay, naintindihan mga bata? Okay, sunod. Okay, ito naman. Isulat ang tamang bilang sa patlang. So, meron tayong 871, 67, 532, 28, 110. Okay, bibigyan ko ulit kayo ng 10 segundo. Okay, nakahanda na ba? Okay, tingnan nga natin kung tamang inyong mga kasagutan. Okay, 1, 70, and 800. So, ayan, di ba? 800 plus 70 plus 1. Sunod, 7 and 60. Sunod, 2, 30, 500. Kaya 532. Sunod, 8, 20, 28. 0, 10, 100. Kaya 110. So, naintindihan ba mga bata? Okay. So, sana meron kayo uling natutuhan ngayong araw. So, tandaan na laging mag-aral ng mabuti. Okay. So, tandaan, ang bilang ay may place value tulad ng isahan, sampuan, at sandaanan. Okay, mga bata? So, sana meron na naman kayong napulot na aral or natutunan ngayong aralin natin na kung saan binigyan natin ng halaga at place value ang ating mga bilang. So, pag-aralan ng mabuti at kung hindi nyo pa rin maintindihan, paulit-ulit na panuorin ang video ni Teacher Nicel. Okay? So, hanggang sa muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat.